Mga mahal na kapatid, muli tayong mag-aaral ng mga salita ng Diyos. Diyan tayo sa paksa, basahin nating sabay-sabay. Tungkulin nating sumamba sa Diyos habang tayo ay nabubuhay. Ito ang isa pa sa pangunahing doktrina na tinanggap natin sa Iglesia, na tayong mga tinawag sa Iglesia ni Cristo ay may katungkulan na habang buhay na sumamba sa Diyos. Iminulat tayo at sinanay ng ating mga magulang na dumalo sa pagsamba ng katandaan. 2 beses sa loob ng 1 linggo, karaniwan ay tuwing araw ng Huwebes at Linggo. O sa pagsamba ng mga kabataan, na karaniwan ay idinaraos tuwing araw ng Linggo. Subalit, dumating ang panahon na tayo ay dagli ang itiniwalag ng di makatarungan ng kasalukuyang mga namiminuno sa iglesia at pinagbawalang dumalo sa mga pagsamba na idinaraos sa loob ng gusaling sambahan. Kailan nangyari yun? Nang tayo ay magtanong tungkol sa katiwaliang nasumpungan natin sa iglesia. Salamat na lang sa Panginoon Diyos na sa kabila ng naging kalagayan natin, pinahintulot niya na maipagpatuloy natin ang pagsamba sa Kanya sa pamamagitan ng ating mga EGM o Ecclesiastical Group Meeting at EGM for Children o EGM para sa mga kabataan na ngayon ay inyong dinadaluhan. Diyan tayo sa unang bilang. Bakit patuloy tayong sumasamba sa Diyos sa kabila ng kasalukuyan nating kalagayan? Basahin natin ang sagot. Hinahanap ng Ama ang mga tunay na mananamba na sumamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sino ang pangunahing humahanap sa atin na tayo ay sumamba sa Diyos? Ang Diyos mismo. Hinahanap niya ang mga tunay na mananamba sa Kanya. Sino ba ang mga tunay na mananamba sa Diyos? Ang mga sumasamba sa Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Paano ba yung pagsamba sa Diyos sa Espiritu? Sa pamamagitan ng pagsamba sa pangalan ng Diyos. Paano naman ang pagsamba sa Diyos sa katotohanan? Sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng Kanyang mga utos. Kaya yung pagsamba sa larawan, hindi yun ang tunay na pagsamba. Ang tunay na pagsamba ay ang pagsamba sa Diyos na Espiritu sa kalagayan sa pamamagitan ng pagsamba o pagpupuri o pagluwalhati sa Kanyang pangalan. Pero hindi sapat na tayo ay sumasamba. Ang kailangan ay sambahin natin ang Diyos sa katotohanan. Paano yun? Sundin natin ang lahat ng Kanyang mga utos. Kaya nga pinag-aaralan natin ang mga pangunahing doktrina sa iglesia. Hindi lang para malaman o matutuhan natin, kundi ito ang dapat nating ibuhay o sundin. Yan tayo sa pangalawang bilang. Bakit hinahanap tayo ng Ama na sumamba sa Kanya? Ito sagot, sapagkat ang Diyos ang siyang lumalang sa atin at tayo ay Kanyang bayan. Dahil sa pagkakalalang ng Diyos sa atin, katutubo o panghabang buhay nating katungkulan na tayo ay sumamba sa Kanya. Subalit, hindi lang yun ang dahilan kung bakit dapat tayong laging sumamba sa Diyos. Ang sabi, tayo ay Kanyang bayan. Hinirang o pinili tayo ng Diyos na maging Kanyang bayan nang tawagin niya tayo sa Iglesia ni Cristo. Yan tayo sa kasunod na bilang. Saan idinaraos ng bayan ng Diyos ang pagsamba sa Kanya? Basahin natin ang sagot. Sa templo o sa bahay-sambahan. Nakasulat yan sa Awit 5:7. Pag binasa natin ng talatang iyon, ganito ang sinasabi, ngunit sa ganang akin, sa kasaganaan ng iyong kagandahang loob, ay papasok ako sa iyong bahay
Sa takot sa iyo ay sasamba ako sa dako ng iyong banal na templo. Kaya ang tamang dako ng pagsamba ay ang templo o ang bahay-sambahan na itinalaga para sa Panginoon Diyos. Yan tayo sa kasunod na bilang. Alin ang pagsambang idinarao sa bahay-sambahan at paano ito isinasagawa ng bayan ng Diyos? Basahin natin ang sagot. Ito ang pagkakatipon ng mga magkakapatid na may pag-awit, panalangin, at pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Kaya, mula nang tinawag tayo ng Diyos sa iglesia, mula nang iminulat tayo ng ating mga magulang sa kahalagahan ng pagsamba, hindi natin pinababayaan. Lagi tayong dumadalo at doon sa pagkakatipong yon, inaawitan natin ang Panginoon Diyos, nananalangin tayo sa Kanya, at tumatanggap tayo ng Kanyang mga salita. Nakalulungkot nga lang, sapagkat sa kasalukuyan nating kalagayan, hindi tayo makapasok sa loob ng bahay-sambahan o kapilya upang sumamba. Gayunman, batid ng Diyos na sinasamba natin siya sa kabila ng panggigipit sa atin ng kasalukuyang mga namiminuno sa iglesia. Pilit nilang hinahadlangan ang ginagawa nating mga pagsamba gamit ang kanilang impluensya at maging ang mga banal na handog ng iglesia. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong mahigpit na tagubilin ng mga apostol tungkol sa ating mga pagkakatipon o pagsamba? Ito sagot. Huwag nating pabayaan ang pagdalo sa ating mga pagkakatipon o pagsamba. Itong EGM natin, ito ang pagsamba natin ngayon. Dahil hindi nga tayo nakapapasok sa gusaling sambahan, huwag natin itong pababayaan. Kung paanong hinahanap tayo ng Diyos, noong tayo ay nakapapasok pa sa kapilya para sumamba, ngayon, hinahanap din tayo ng Diyos para sumamba sa Kanya. Kaya pagka pinabayaan natin ang pagsamba, sino pinababayaan natin? Ang Diyos na tumawag sa atin. Ang Diyos na lumalang at nagbigay sa atin ng pagkakataon upang sumamba at maglingkod sa Kanya. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong babala ng Diyos sa mga sinasadyang pabayaan ng pagdalo sa mga pagkakatipon ng pagsamba? Ito sagot. Kaaway ang turing ng Diyos sa mga sinasadyang pabayaan ang pagkakatipon ng pagsamba at nakataan silang ibulid sa dagat-dagatang apoy. Kung ganoon, tiyak na hindi maliligtas ang mga nagpapabaya sa pagsamba. Gusto niyo bang maligtas, mga kabataan? Huwag kayong titigil sa pagsamba. Huwag kayong pahahadlang sa anuman sa inyong pagsamba sa Diyos. Yan tayo sa kasunod na bilang. Tinatanggap ba ng Panginoong Kristo ang iba't ibang pagdadahilan ng mga nagpapabaya sa pagsamba? Basahin natin ang sagot. Ang mga mapagdahilan ay hindi karapat-dapat sa pagpasok sa kaharian ng Diyos o hindi maliligtas. Marami kasing hadlang eh. Maaring maraming balakid sa buhay natin, lalo na sa panahong ito. Pero ano man yun, huwag tayong pahahadlang. Sapagkat hindi tatanggapin ng Diyos at ng Panginoon Kristo ang pagdadahilan. Pagka tayo mapagdahilan, hindi tayo papasok sa kaharian ng langit o hindi tayo maliligtas. Yan tayo sa kasunod na bilang. Tuwing kailan isinasagawa ng mga unang Kristiyano ang kanilang pagsamba noon? Ito sagot, tuwing unang araw ng sanlinggo o araw ng linggo. Kaya kung ang iglesia man ngayon ay sumasamba ng araw ng linggo, ayon din yun sa kalooban ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Yan tayo sa kasunod na bilang. Meron bang pagkakataon na nagkatipon din ang mga unang Kristiyano bukod sa araw ng linggo? Ito sagot, basahin natin. May pagkakataon na araw-araw ay nagkatipon o sumasamba sila
sa templo. Lalo na nga nung nagsisimula ang iglesia at nung sila ay nakaranas na ng pag-uusig. Araw-araw, nagkakatipon sila para sumamba sa Diyos sa loob ng templo. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Paano natin dapat iharap ang ating sarili sa Diyos sa tuwing tayo'y sumasamba sa Kanya? Ito sagot, taglay ang banal na takot at paggalang. Yung tinutukoy na banal na takot, hindi yun parang takot sa kaaway. Hindi natin kaaway ang Diyos. Ama natin siya. Siya nga yung nagbigay ng buhay sa atin at nagbibigay ng ating pangangailangan. Kaya yung tinutukoy na banal na takot, yun yung paggalang, pagpipitagan sa ating Panginoon Diyos. Yan tayo sa kasunod na bilang. Bakit dapat nating iharap sa Diyos ang ating sarili sa panahon ng pagsamba na may banal na takot o pagpipitagan at paggalang sa Kanya? Ito sagot. Ang kabanalan ay nararapat sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Kaya dapat tayong humarap sa Diyos na gumagalang, nagpipitagan, may banal na takot, sapagkat nararapat sa bahay ng Panginoon ang kabanalan. Paano nga ngayon na hindi tayo nakapapasok sa gusaling sambahan? Paano natin magagawa ito? Kita ng Diyos ang ating pagpipilit para tayo makasamba sa Kanya. Kaya pagka dumarating ang ating pagkakatipon, hinahanap din sa atin ng Diyos ang kabanalan. Yan tayo sa kasunod na bilang. Paano ang kabanalan na nararapat sa bahay ng Panginoon ay maipakikita o maisasagawa natin kapag tayo sumasamba sa Kanya? Ito sagot. Ang lahat ng bagay ay dapat nating maisagawa sa wasto at maayos na paraan. Kaya sa tuwing tayo sumasamba, dapat wasto, maayos ang lahat ng ating ginagawa. Pagka tayo ay nananalangin, dapat maayos. Pagka tayo ay nagbubulay, dapat maayos. Pagka tayo ay umaawit ng pagpupuri, dapat ay maayos. Pagka tayo ay nakikinig ng mga aral ng Diyos, dapat maayos. Sapagkat yun ang hinahanap ng Diyos. Yan tayo sa kasunod na bilang. Paano pa natin maisasagawa ang pagsamba sa Diyos na may banal na takot at paggalang? Ito ang sagot. Sambahin natin ang Diyos ng may banal na kasuotan o holy array o kasuotang malinis at maayos o yung angkop sa kabanalan ng okasyon. Kaya kung inaayos natin ang ating sarili, noong tayo ay nakasasamba pa sa kapilya, ganun din ang gagawin natin ngayon. Sapagkat ang Diyos na sinasamba natin noon sa kapilya, siya rin Diyos na sinasamba natin ngayon sa kasalukuyan nating kalagayan. Kaya dapat meron tayong damit pagsamba. Maayos. Hindi yung ipinantulog natin, yun na rin ang ipangsasamba natin. Yung ginamit natin sa paglalaro, yun na rin ang gagamitin natin sa pagsamba. Dapat ay maayos. Sinisikap naman ng mga magulang ninyo na iayos ang mga kasuotan ninyo pagka kayo ay sumasamba. Gamitin natin yun. Yung maayos na at banal na kasuotan para sa pagsamba. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong pangako ng Panginoong Kristo sa mga tunay na mananamba sa Kanya at sa Ama? Ito sagot, doroon siya sa ating kalagitnaan, palalakasin niya ang ating buhay espiritual sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At yun naman ang ginagawa ng Panginoong Kristo at ng Panginoong Diyos.
pagka tayo ay nagkakatipon. Sinusugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang Anak, yun ang Espiritu Santo sa ating mga puso, at dahil doon, pinalalakas nila ang ating buhay espiritual. Napakahalaga, lalo na sa panahong ito ng mga pagsamba natin sa Diyos. Kaya anuman ang inyong mga ginagawa, mga pagsisikap sa buhay na ito, huwag niyong kalilimutan ang pagdalo sa pagsamba. Ang totoo, pangunahin sa mahalagang bagay na dapat ginagawa ng bawat kaanib sa iglesia, ang pagsamba sa Diyos. Sapagkat katutubong pananagutan natin sa Diyos na lumalang sa atin ang pagsamba. Bagaman sa kasalukuyan nating kalagayan, nagkakatipon tayo sa pamamagitan ng online meeting o Zoom assembly, gayunpaman, nasasamba natin ang Panginoon Diyos at ang Panginoong Hesukristo. Dapat nating maisagawa ang bawat pagsamba ng may kabanalan at kaayusan sa pamamagitan ng pagsusuot ng maayos na kasuotan at maayos na pagkilos sa panahon ng pagsamba. Kaya iwasan natin ang kumain, maglaro, maging malikot sa panahon ng pagsamba. Sa halip ay makinig tayong mabuti. Italaga natin ang ating sarili sa pagbubulay-bulay pa lang o pananalangin, dapat ay maayos. Lalo na sa pakikinig ng mga salita ng Diyos. Ano pat masigla tayong makiisa o makibahagi sa lahat ng bahagi ng ating pagsamba. Kapag nakatalaga tayo at maayos tayong sumasamba sa Diyos at sa Panginoong Kristo, tiyak na pagpapalain nila tayo. Sana ay naging malinaw sa inyo ang katotohanan yan. Bago tayo manalangin, basahin natin muli ang paksa ng ating leksyon. Tungkulin nating sumamba sa Diyos habang tayo ay nabubuhay. Tumayo kayo, tayo'y mananalangin. Amang Diyos, salamat ng marami dahil sa iyong pagsusugo sa mga huling araw. Natutuhan namin ang aming katutubo at panghabang buhay na pananagutan sa iyo, na ikaw ay aming sambahin, luwalhatiin ang iyong pangalan. Salamat, Ama, ganito man ang naging kalagayan ng marami sa amin, na isasagawa pa rin namin ang aming pagsamba. Hindi man kami nakapapasok sa loob ng gusaling sambahan, subalit pagka kami nagkakatipong katulad nito, nagpapakahayag ka sa iyong mga anak. Sinusugo mo sa amin ang espiritu ng iyong bugtong na anak. Nararanasan namin ang iyong kapangyarihan na siyang umaaliw sa bawat isa sa amin, nagpapatibay ng aming pananampalataya. Ama, pangako namin sa iyo, ano man ang mangyari, ano man ang maging kalagayan ng buhay namin sa mundo, hindi namin ititigil, hindi namin pababayaan ang pagsamba sa iyo. Papupurihan ka namin, luluwalhatiin ang iyong pangalan. Kaya mahabag ka sa mga anak namin, sa mga kabataang naririto. Gamitin mong kasangkapan ng kanilang mga magulang para imulat sila sa matapat na paglilingkod sa iyo. Pahalagahan nila ang mga pagsamba. Magkakasama kaming lumuwalhati sa iyong pangalan. At pagka kami sumasamba, kilusin mong aming mga puso para kami tumalaga. Mag-ukol kami ng ganap na pagsasaayos ng aming sarili, ng pagtatalaga. Banalin mo ang aming mga kaluluwa para mabigyan ka naming lagi ng kaluwalhatian. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa matyagamong pamamagitan. Ikaw man ay aming sinasamba. Napakadakila ng pag-ibig mo sa amin. Panginoon, hinihiling namin sa iyo, babantayan mo kami sa tuwi-tuwi na
Gawin mo kaming mananampalataya. Patuloy kaming makapagtalaga sa paglilingkod sa iyo at sa Ama. Umaasa kami, dininig mo ang aming panalangin, pinagpala mo kaming lahat, lalo na ang aming mga anak. Bibiyaya mo sa kanila ang kanilang pangangailangan, kasangkapanin mo ang kanilang mga magulang upang maipagkaloob sa kanila ang kanilang mga pangangailangan at mapangunahan sila sa paglilingkod. Lahat panalangin namin, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.